Pasok! Pinababasura ng prosekusyon sa ICC Pre-Trial Chamber 1 ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na lumiban sa confirmation of charges hearing sa susunod na linggo. Palusot kasi. Sabi ng prosekusyon, walang matwirang dahilan si Duterte para hindi dumalo. Patay! Mga kababayan, walang maayos na katwiran si Duterte para hindi makadalo. Duterte, wala ka nang magagawa. Tumuwad ka na lang doon. Habang naghihiring kayo, gawin mo, mag-arangking ka o kaya magbudots-budots ka. Total naman, marunong ka sumayaw, di ba? Di ba? Yung mga budots-budots yung gumaganong-ganon. Di ba? Eto na, pasok. Hinindigan silang kaya ni Duterte na humarap sa pagdinig ng personal. Nako. Wala raw katuturan ang kanyang mga daing na matanda, pagod at mahina na siya. Wala daw katuturan yon. Sinungaling kasi. Alam nyo kasi yung mga padrama nila, hindi ho yan uubra sa ICC. Kaya nga ho mga kababayan yung pinagpipilitan nila na litisin daw sa Pilipinas, kalukuhan yan. Sabi nga nung kakilala ko, wala namang eksperto sa ganyang kaso ni Duterte ang po pwede na lumitis na korte dito sa Pilipinas Sabi pa nga niya, common sense. Bakit hindi natin ibigay sa mga eksperto katulad ng mga hurado sa ICC? Tama naman, kako. Sino ba naman ang nakalitis na ng ganyang kaso? Wala pa naman di ba? Kaya mas maigi talaga sa ICC na yan litisin si Duterte. Swerte na nga niya Bakit? Abay magiging patas ang paglilitis sa kanya. Hindi katulad din Diba, mga kababayan ko? Para ng prosecutors, ang hiling daw ni Duterte ay pagpapakitang wala siyang respeto sa ICC. Wala ho talagang respeto yan. Kahit nga ho sa kapwa Pilipino, hindi ni respeto. Diyos nga, binastos neto. Pinagmumura habang nagsasalita ng kung ano-ano. Kayo pa kaya irerespeto ng isang demonyo? Wala ho. Never ho yan nare-respeto. Wala sa pagkatao ng mga Duterte. Wala sa pagkatao ng mga Duterte yung salitang respeto. Salitang kabastusan, yan ang alam. Wala nang iba. Yung pagmamahal sa bayan, salita lang nila. Hindi yan totoo. Pinambobola lang sa mga mangmang at bobo. Tama ho ba mga kababayan ko? Aray ko! Diba? Totoo naman tuloy. Respeto. Walang respeto. Ang mga Duterte. Maging ang Diyos, binababoy nila Santo Papa nga, minura pa. Pati pare, ginawan pa ng istorya. Ako na lang yata ang hindi Diba? Kaya sabi ng mga DDS na tanga. Pa-message pa. Saan kapuntang kita, suntukan tayo. Nung makita ko yung mukha, mga kababayan, kamukhang-kamukha ni Digunyo. Papalagang ko sana kung kamukha ni Piolo. Putik na yan nung makita ko. Kamukha ni Bato. Sabi ko, lugi ako. Diba? Hindi naman ako papalag doon. Lugi ka. Eto na. Kita nyo, mga kababayan pasok. Samantala, humiling naman ang kampo ni Duterte na magpresenta ng higit 100 bagong ebidensya. Una nang sinabi ni Duterte, ang daming hinihiling neto. Utik na sa susunod, mga kababayan susunod na hihilingin neto, maraming masasarap na pagkain. At kung maaari, 2 babae. Dalawang babae pagkatapos kumain.
tingin ko yun na yung kahuli-hulihan niyang hihilingin. Kasi mga kababayan, baka mamaya bigtiin niya na yung sarili niya eh. Sa totoo lang mga kababayan, hindi malayo na magbigti si Digunyo. Oo, palalabasin na namatay ng kusa ito. Kahit pa binigti yung sarili para maawa yung mga tatangat bobo na mga DDS. Ano? Hindi malayo ho mga kababayan, alam nyo naman ng mga DDS eh. Gagawin nilang lahat, maipanalo lang si Sara. Pero eto na nga ang problema mga kababayan ko, si Sara, ang kampo niya natataranta na. Bakit, Boss Mike? Bakit natataranta? Iwan na natin yan si Digong. Total naman, dun naman sa dahig na yan mamamatay. Yay! Eto, isa pa. Pasok! Kanyang ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kinidnap daw siya ng administrasyon saka dinala sa ICC. Kita nyo mga kababayan ko, hanggang ngayon yung pa rin ang naratibo. Paulit-ulit na natin sinasabi na ang kidnap walang warrant of arrest. At kapag ka-kidnap, hindi nadadaan sa gobyerno. Ang ICC dumaan sa Interpol, ang Interpol dumaan sa gobyerno. Tapos ngayon mga kababayan, issue pa rin nila ito. Kaya nga mga kababayan, ewan ko ba yung dahilan na ganyan, nagpapahamak sa kanya, pero bakit parang tuloy-tuloy na ginagawa nila? Kasi nga, Boss Mike, talagang gusto ni Sara mabulok na sa kulungan si Digong para masolo niya na yung bank accounts nila. Diba? Siyempre. Joint account eh. Siyempre si Sara, solong-solo na yung pera eh. Kaya nga mga kababayan ko, alam nyo, naku, marami. Pero ito, hindi natin po pwedeng hindi shoutout si DJ Byron Music Topic nasa na yun? Ayan. Shoutout brother. See you soon. Ito na. Tuloy natin. Ano ba yan? Ano ba yung pinaglalaban na naman nila? Lagi na lang ganon. Ito, butata kayo sa Malacanang. Pasok, Attorney Claire. Habang ang tingin naman ng isang kongresista, nagpapaawa na lamang daw si Duterte. Narito ang report ni Camille Samonte. Sabi ko sa inyo, yun na lang ang tanging magagawa ni Digong. Yung dating berdugo matapang na akala mo, hindi luluhod ngayon, nagpapaawa na. Daig pa ang pulubi na humihingi ng abuloy ng konting awa na. Alam niyo yun, yung mga pulubi, di ba? Humihingi ng konting awa.